Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At sa oras na ito ay muli tayong mag-uumpisa sa ating gawain sa araw ng Friday dito. At ito ay makakarating sa Pilipinas sa araw ng Sunday. At purihin ang Panginoon diyan sa mga kasama sa Abu Dhabi. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ganun din sa Abu Dhabi, sa Burning Bush. At sa Pilipinas, sa Divine Word of God Christian Church. Purihin ang Panginoon sa bawat isa sa inyo dyan. Patuloy nating gunitahin ang every Friday or every Sunday para sa ikapupuri ng ating Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga kailangan, gabay sa ating buhay, pag-iingat sa ating mga buhay para malagpasan ang kinakaharap natin ng mga pagsubok sa araw-araw. So ngayon mag-uumpisa po tayo at aawit muna tayo sa Panginoon. Awitin natin ang You Are My World. Amen. Hallelujah. My Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I am, I owe to you. I owe it all to you. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. And everything I have I give to you, my Lord, the one I live for. I live for you, and all my days are gifts from you. I pray I use them as you want me to use them for you. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. Yes, oh God. You
punta na po tayo sa ating mensahe para sa atin sa Panginoon. At ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Magandang umaga po sa lahat. At alam natin na sa darating na Sunday ay mayroong magandang ginagawang Panginoon. At ito po ay magandang umaga po sa lahat at Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Amen. Ang Father's Day po ay sa darating pa na linggo, third Sunday. Kaya ngayon, Friday pa lamang. So, 3 araw pa. At makikita po natin na ngayon pa lang, unahan na natin ang celebration ng Father's Day. Wala bang lumalabas? Huwag na kaya. Sige na, baka masira pa yan. So, ito na. So, Father's Day po ngayon at yamang buong mundo ay nagsiselebrate ngayon ng Father's Day. Ang message natin ngayon ay sa pagbubulay-bulayan natin at matatagpuan sa 1 King chapter 2 verse 1 to 11. So, buksan po natin ang 1 Kings chapter 2 verse 1 to 11. So, makikita po natin dito sa chapter 2 ng 1 Kings chapter 2 verse 1 to 11, makikita natin na si David dito ay malapit ng mamatay at maghahabilin siya sa kanyang anak na si Solomon. So, bubuksan natin ang 1 Kings chapter 2 verse 1 to 11 at babasahin ko po. Mag-umpisa na ako sa verse 1. Nang malapit nang mamatay si David, naghabilin siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito. Malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang. At sundin ang mga iniuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo saan ka man mapunta. Kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin na kung ang aking mga lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa Kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel. Ito pa ang bilin ko sa iyo. Nalaman mo kung ano ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Seruya. Pinatay niya ang 2 komander ng mga sundalo ng Israel na si Abner na anak ni Ner at si Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sila na parang mga kaaway, pero ginawa niya iyon sa panahon na walang labanan. Siya ang may pananagutan sa pagkamatay nila. Kaya gawin mo ang naiisip mong mabuting gawin sa kanya, pero huwag mong hayaan na payapa siyang mamatay sa katandaan. Verse 7, ngunit maging mabuti ka sa mga anak ni Barzillai na taga-Gilead at pakainin silang kasama mo dahil tinutulungan nila ako nang tumakas ako sa kapatid mong si Absalom. Tandaan mo si Sheme na anak ni Gera na taga-Bahurim at mula sa lahi ni Benjamin. Isinumpa niya ako ng matindi nang pumunta ko sa Mahanaim. Pero nang magkita kami sa ilog ng Jordan, nakipagkasundo ako sa kanya sa pangalan ng Panginoon na hindi ko siya papatayin. Pero ngayon, ikaw ang hahatol sa kanya. Matalino ka at alam mo kung ano ang dapat gawin. Kahit matanda na siya, ipapatay mo siya. Verse 10, pagkatapos, namatay si David at inilibing sa kanyang lungsod. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. 7 taon siya sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. So tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. At ang kahilingan po namin, ipaunawa mo sa amin itong nakasulat sa 1 Kings, Panginoon, na sa patungkol sa buhay ni David at buhay ni Solomon, at nang si David ay mamamaalam na kung paano
hinabilinan si Solomon. At ang kahilingan din namin, ganun din po kami na maghabiling kami ng mga magagandang pangaral na ayon sa salita mo sa aming mga iiwanan upang, Panginoon, na makasunod sila sa kalooban mo. At ito'y pangako mo na kung makasunod ang lahi ni David sa katapatan, sa mabuting pagsunod sa kalooban mo, ay mananatili ang lahi niya na magiging hari ng Israel. At ganoon din sa mga oras na ito, kami po ay patuloy na ang generation na magmumula sa aming mga buhay ay patuloy na tapat at sumusunod sa kalooban mo para magtagumpay ang mga buhay nila. Kaya sa mga oras na ito, hinihilingin ko po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin, sa lahat na makapakinig nito, Panginoon, na iyong mensahe para mapaalalahanan ang bawat isa at maging tapat na makasunod sa iyong kalooban. Salamat, Ama, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mapapansin po natin dito sa teksto natin, si David ay ama ni Solomon. Sa passage na ito, siya ay malapit ng mamatay, kaya habilin ito ng isang ama sa isang anak. Though hindi naman kailangan na umabot tayo sa ganitong sitwasyon sa buhay para pangaralan ng anak, mas maganda siyempre na habang lumalaki ang mga anak ay mapapangaralan natin sila sa kalooban ng Diyos upang sa kanilang paglaki, dala-dala nila ang salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya kung mapapansin mo, may sinabi rin diyan sa Proverbs, ito yung sabi sa Proverbs 22 verse 6, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito makakalimutan hanggang sa kanyang paglaki. Praise God. So, ang isang ama bilang haligi ng isang tahanan, nararapat lang na turuan niya ang kanyang mga anak, lalo na sa salita ng Diyos o kalooban ng Diyos, na siyang magiging pundasyon ng kanilang buhay habang sila ay lumalaki. Kaya ang pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito ay ang patungkol sa mga tatay na dapat itinuturo nila sa kanilang mga anak ang kalooban ng Diyos. So ang title po ng ating mensahe ngayon, A Father Must Teach His Children the Will of God. A father must teach his children the will of God. Ang tatay ay dapat itinuturo sa kanyang mga anak ang kalooban ng Diyos. So ang tema po nito, what are God's will that a father must teach to his children? Ano ang mga kalooban ng Diyos na dapat itinuturo ng tatay sa kanyang mga anak? So una po, first, a father must teach his children to be strong and to act like a man or a woman. Dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang mga anak na magpakatatag at magpakalalaki, o kung sa babae naman ay magpakababae. Kung mapapansin nyo sa verse 2 ng ating text, ang sabi ni David sa kay Solomon, magpakatatag ka at magpakalalaki. Kung mapapansin nyo po, siyempre, lalaki ang tinutukoy dito kasi ang hinahabilinan ni David ay si Solomon, lalaki. At ito ang una niyang sinabi, magpakatatag ka. So, kailangan, ito rin ang ihabilin natin sa ating mga anak, lalo na sa mga lalaki. At hindi lang sa mga lalaki, kundi sa mga babae. Dito sa teksto, ay patungkol sa pagiging lalaki ang tinutukoy ni David. Dahil ang hinahabilinan niya ay si Solomon, isang lalaki. Pero applicable naman ito, hindi lang sa lalaki. Ganon din sa babae. So, ang ama ay tinatawag na haligi ng tahanan. So, tayong mga ama ay haligi tayo ng tahanan. Yung mga lagi natin naririnig. So, bilang haligi, anong makikita nating katangian niya? Di ba dapat bilang haligi ay tayo malakas, matibay, matatag. Ang haligi ang nagdadala ng bigat ng buong kabahayan. Tandaan po natin yan. Pag mahina ang haligi, babagsak ang bahay. So, tandaan po natin na tayong mga tatay ay tinawag na haligi ng tahanan. So, kung tayo ay mahina, babagsak din. Ganon din ang ama sa tahanan. Ganon din ang ama ng tahanan. Dapat siyang magpakatatag dahil siya ang ulo o tagapanguna sa kanyang sambahayan. Pag ang tagapanguna ay mahina, mawawasak ang kanyang sambahayan. Tama po ba?
Ano ang mga tukso sa lalaki sa ngayon para hindi niya mapangunahan ng may katatagan ang kanyang sambahayan? Ano ba mga tukso sa kasalukuyan para hindi niya mapangunahan ang kanyang sambahayan ng maayos at matatag? Marami sa ngayon. Mga lalaki gustong maging babae. At ang mga babae naman ay gustong maging lalaki. Di ba? Maraming lalaki ang ayaw ng isa lang ang asawa. Gusto marami. Anong ikinabagsak ni Solomon sa kanyang buhay? Babae. Instead na isa lang, meron siyang 700 na asawa at 300 na kabit. Diba? So, maraming lalaki na dapat siya ang naghahanap buhay para sa pamilya. Pero siya ang nasa bahay. At si Mrs. ang nasa labas at naghahanap buhay. So, nakita po natin. So, ito pa. At marami pang ibang tungkulin na hindi nagagampanan ng isang lalaki dahil hindi siya nagpapakatatag at hindi nagpapakalalaki. Pag ganito ang kalagayan niya sa buhay, hindi niya masusunod ang kalooban ng Diyos. Amen ba? So, hindi. At anong mangyayari? Kaya sabi ng ama sa anak, sabi ni David kay Solomon, anak, magpakatatag ka at magpakalalaki. Sa bagay nga, sa kasabihan ngayon, sasabihin ng iba, nagpakalalaki naman ako, kaya nga marami akong asawa marami akong kabit. Hindi po yung ganun. Hindi po yun ang ibig sabihin dito. Pag magpakalalaki ka, ibig sabihin, kung matatag ka, magpakatatag at magpakalalaki, ibig sabihin, tapat ka at matuwid sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang tinutukoy dito. Yun ang tinutukoy ni David sa kay Solomon. Kasi, probe na natin noong pa man na si David ay tapat na lingkod ng Diyos, kaya nalulugod ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya isinasalin lang niya ito sa kay Solomon para magtagumpay din siya. So, isa ito sa mga dapat itinuturo ng mga ama sa ngayon, sa kanilang mga anak. Lalaki man o babae, na sila ay magpakatatag at magpakalalaki o kaya naman magpakababae. Diba? So, sabi sa Genesis chapter 3 verse 16, to the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. So ayon sa verse, ang ama ang siyang ruler ng tahanan. Siya ang hari, kaya dapat siyang magpakatatag. At ang babae, siya naman ang reyna ng tahanan. Hindi dapat ito magbaliktad. Diba? Kaso marami nababaliktad na ngayon. Iba na daw ang buhay. Pero ang salita ng Panginoon ay hindi mo pwedeng baliktarin. Dapat nakaayos pa rin yun sa ninanais ng Panginoon, hindi sa ninanais ng tao. Kung hindi po natin masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, tsak hindi maganda ang takbo ng buhay natin. Nilalabag kasi natin ang utos ng Panginoon. Ito po ang pangalawang kalooban ng Diyos na dapat itinuro ng Ama sa anak. A father must teach his children to keep charge of the Lord our God. Verse 1 to 4 po yan. A father must teach his children to keep charge of the Lord our God. Dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak na tuparin ng anak ang tungkulin niya sa Diyos. Nang malapit nang mamatay si David, naghabilin siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito. Balik tayo sa text natin. Verse 2, malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang at sundin ang mga inuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo, saan ka man magpunta. Kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin, na kung ang aking mga lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa Kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel. So napakaganda ng pangako ng Diyos. Kaya lang, dapat sumunod din tayo sa mga pinaghahabili ng Panginoon sa atin, sa mga utos niya. So ano-ano ang tungkulin ng isang anak sa Diyos
na dapat niyang tuparin. Makikita po natin sa verse 3, ang makasunod sa kanyang pamamaraan or to walk in His ways. Ito po ang gusto ng Diyos sa mga katulad natin o sa mga anak natin. Dapat makasunod tayo sa kanyang kaparaanan o sa kanyang pamamaraan. Pangalawa, sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa Biblia, or to keep His statutes, His commandments, His ordinances, and His testimonies. So ito po, sa verse 3, ito po ang gusto ng Diyos na dapat masunod natin. Hindi lang tayo, kundi pati ang ating mga anak, para manatili ang pagpapala, ang biyaya sa ating buhay. Katulad ng kay David, para manatili doon sa lahi niya na ang magiging hari ay magmumula sa kanya. Pero ang kondisyon doon ay dapat sumunod tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Point B, if you observe all these things, you will succeed in all that you do and wherever you are. At magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo saan ka man mapunta. Ito po ang kagandahan pag tayo ay tapat, matuwid, at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Napakaganda yun ng pangako ng Panginoon. So gayon na lang ang habili ng isang ama sa anak na matupad ng anak ang kanilang tungkulin sa Diyos. Dahil pag ito ay kanilang nagawa, magkaroon sila ng matagumpay na buhay. Sasamahan sila ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Si David, ayon sa ating mga pag-aaral dati, nabanggit na natin dahil sa katapatan ni David sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siya ay nagtatagumpay sa lahat ng kanyang laban. Hindi siya natatalo. So, ganun din ito sa atin. Kasi lagi ko nga nasasabi, God is the same yesterday, today, and forever. So, kung iba man ang senaryo, iba man ang kaparaanan, kung paano kikilos ang Diyos sa buhay natin, kung tayo ay tapat at matuwid sa pagsunod sa kalooban niya, mangyayari din po yung napakagandang mga bagay sa ating buhay. So, kaya huwag tayong magpabaya sa pagsunod sa Panginoon. Ipangaral po natin, ihabilin po natin to sa ating mga anak, sa mga susunod pa. Pag natupad natin ang kalooban ng Diyos, tiyak katagumpayan ng buhay ang ating kakamtan dahil sasamahan tayo ng Diyos. Kaya sa mga tatay, paalala ito sa atin na palagi nating ituro sa ating mga anak ang kalooban ng Diyos upang sila man ay lumakad dito sa mundong ibabaw ng matagumpay. Anong kalooban ng Diyos na dapat itinuturo ng ama sa anak? Una, ituro sa kanila na magpakatatag at magpakalalaki, at kung babae naman ay magpakababae. Huwag mag-iiba ng kasarian. Kung ano ang binigay ni Lord, yun na yun. Kasalanan ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan ay magdudulot ng kamatayan. Pangalawang, kalooban ng Diyos na dapat itinuturo ng isang ama sa anak. Dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak na tuparin ng anak ang tungkulin niya sa Diyos. At ang pangatlo ay, ito po, a father must teach his children to deal with the sins of others. Verse 5, 6, 8, and 9. Dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak na harapin ang kasalanan ng iba. Ito pa ang bilin ko sa iyo, sa verse 5 ng text natin. Nalaman mo kung ano ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Seruya. Pinatay niya ang dalawang commander ng mga sundalo ng Israel na si Abner na anak ni Ner at si Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sila na parang mga kaaway, pero ginawa niya yon sa panahon na walang labanan. Siya ang may pananagutan sa pagkamatay nila. Kaya gawin mo ang naiisip mong mabuting gawin sa kanya. Pero huwag mong hahayaan na mapayapa siyang mamatay sa katandaan. Tandaan mo si Sheme na anak ni Gera, na taga Bahurim. Ang mula sa lahi ni Benjamin, isinumpa niya, ako nang matindi nang pumunta ko sa Mahanaim. Pero
Nang magkita kami sa ilog ng Jordan, nakipagkasundo ako sa kanya sa pangalan ng Panginoon na hindi ko siya papatayin. Pero ngayon, ikaw ang hahatol sa kanya, matalino ka, at alam mo kung ano ang dapat gawin. Kahit matanda na siya, ipapatay mo siya. So ipinapakita dito ni David na ang kasalanan ay hindi dapat binabaliwala. Dapat itong pagbayaran gaano man ito katagal ng nagawa. Kaya ipinagbili niya kay Solomon na bigyang pansin ang mga taong nagkakasala sa kanya. Ang tanong, paano haharapin ni Solomon o tayo sa ngayon ang kasalanan ng iba? So, dito medyo critical itong sinabi ni David dito kay Solomon. So, dito naman sa kapanahonan natin, as a Christian, we cannot excuse the sins of others. If a person errs, and if that person is open to the truth, we're bound to try and help that individual correct his or her errors. Hindi natin pwedeng baliwalain ang kasalanan ng iba. Kung ang isang taong marunong o bukas ang pag-iisip sa katotohanan ay nagkasala, tayong mga nasa katotohanan ay obligadong tulungan ang taong yan na itama ang kanyang mga pagkakamali. Lalo na siyempre kung kasama natin sa fellowship, sabihin natin, yung iba kasi hindi naman natin kilala yon. Kung pumunta sila sa iglesia, so kaya nga itong ginagawa natin lagi na ibinabahagi ang salita ng Diyos, paalala na ito sa kanila, sa mga makasalanan na mabago ang kanilang direksyon ng buhay at masumpungan nilang kabutihan ang kalooban ng ating Panginoong Yesus. So, nandoon nga, tayong mga nasa katotohanan ay obligadong tulungan ang taong yan na itama ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So sabi sa Proverbs chapter 9 verse 7 to 9. Proverbs chapter 9 verse 7 to 9. Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Yung sinabi ng Proverbs chapter 9 verse 7 to 9. So sa Matthew chapter 7 verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagis sa mga baboy ang iyong mga perlas, dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. Kaya turuan natin ang mga bukas ang pag-iisip sa katotohanan. Ang ayaw, huwag nang turuan. So, hindi rin natin dito madidetect kung sino yung bukas ang pag-iisip. For example, sa congregation, sino bang bukas at hindi dyan? Hindi natin matatansya o malalaman kung sino sila. Subalit, sa pamamagitan ng ating paghahayag ng salita ng Panginoon, makikita naman natin sa bawat isa sa kanila kung talagay sila ay nakikinig at nagbabago. Kumbaga, makikita natin ang resulta sa pagbabago ng kanilang buhay. Hindi na sila katulad ng dati. So kaya dito, ang ibig sabihin kaya turuan natin ang mga bukas ang pag-iisip sa katotohanan, ang ayaw, wag nang turuan. So makikita natin dito, kung may pagbabago siya, ibig sabihin, bukas ang kanyang pag-iisip. Natatanggap niya yung turo na mabuti na nagmumula sa Panginoon. At nakakapagbago ng buhay. Pero kung kahit na matagal na siya at hindi naman siya nagbabago, ibig sabihin, yun yung mga nabanggit kanina sa Proverbs, na talagang hindi nakikinig at hindi tinatanggap ang turo ng ating Panginoon. So sa paanong paraan natin sila pwedeng ituwid? Hindi sa paraan ng lumang tipan. Kasi sa lumang tipan, sabi ni David sa verse 6 ng ating teksto, huwag mong hayaan na mapayapa siyang mamatay sa katandaan. At sa verse 9, kahit matanda na siya, ay ipapatay mo siya. Di ba ang bigat nito? Kasi nung unang panahon, sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 38, sabi ng Panginoong Hesus, narinig ninyo na sinabi nung una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. At sa Matthew naman 5 verse 43, narinig ninyo na sinabi nung una,
mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. So, malupit. Nabanggit din ng Panginoong Hesus ito sa Book of Matthew. Noong unang panahon, kung anong ginawa mo sa kapwa, ganun din ang gagawin sa iyo bilang kabayaran. Kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. So, malupit sa Old Testament. Siguro kung nasa Old Testament tayo, baka kunti na natitira. Pero iba na ngayon. Sa Bagong Tipan, ituwid natin ang nagkakasala ayon sa pamamaraan ng Bagong Tipan. Tama po ba? So, doon tayo na magbase sa Bagong Tipan. Sa Matthew chapter 18, verse 15 to 17, kung magkasala sa iyo ang inyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay matutuhanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam mo ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. So, when we allow someone to continue in sin without correcting them, then we will fall into condemnation with that person. Kasi binanggit din ito sa Ezekiel. Ezekiel chapter 3 verse 18. Kapag pinapayagan natin ang isang tao na magpatuloy sa kasalanan at hindi itinutuwid, tayo ay mahahatulan kasama ng taong nagkasala. So sa 3:18 ng Ezekiel, kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong yun dahil sa kanyang kasalanan at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. So, matindi ano? Ito yung mga sinabi nilang Panginoon kay Ezekiel. So, pangatlong pagtutuwid sa taong nagkasala ayon sa pamamaraan ng Bagong Tipan, when then have to instruct them not just to be sorry for their sins, but they also have to allow that sorrow to bring about repentance. And repentance to show change in life. Sabi sa Matthew chapter 3 verse 8, dapat nating turuan sila na huwag lamang mag-sorry sa kanilang mga kasalanan, kundi ang sorry nila ay dapat magdulot ng pagsisisi at ang pagsisisi ay magdudulot ng pagbabago sa buhay. Tama po ba? So, sabi ng Matthew 3:8, produce fruit in keeping with repentance. Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. So ito po ang katibayan talaga. Kung talagang nagsisisi na siya, dapat may resulta. Hindi yung bumabalik ka ulit. Di ba? So pang-apat na kalooban ng Diyos na dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak ay ang a father must teach his children to forget not the work of kindness of others done to his family. So dito po, mapapansin po natin sa verse 7, dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak na huwag palilimutan ang mga taong gumawa ng kabutihan sa pamilya niya. Sabi sa verse 7 ng ating text, ngunit maging mabuti ka sa mga anak ni Barzillai na taga-Gilead at pakainin silang kasama mo. So malupit. Ito si David. Ang nakita ko dito kay David, alam mo, matanda na siya. Ang alam ko sa kasalukuyan, yung mga matatanda na nagkakaroon ng, yung amnesia. Samantala ito si David, nakalatag na siya sa, kumbaga, nakahiga na hindi na makagalaw siguro. Mamamatay na nagpapaalam na. Pero, ang lawak pa rin ng naalala niya sa buhay niya. So, ito ang tanda ng isang tao na nasa Panginoon na kahit pala mamamatay kasi ang kamatayan naman itong physical nating katawan Pero yung kanyang puso kaisipan ay buhay na buhay pa rin. Sariwa pa rin ang kanyang pag-alala sa napakahabang panahon na napangyayari sa kanyang buhay ng mga naranasan niya. Kaya ito, sabi nga dito, so ang pang-apat natin,
a father must teach his children to forget not the work of kindness of others than to his family. Dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak na huwag kalilimutan ang mga taong gumagawa ng kabutihan sa pamilya niya. Ngunit, sabi ng teksto natin sa verse 7, sabi ni David kay Solomon, ngunit maging mabuti ka sa mga anak ni Barzillai na taga Gilead at pakainin silang kasama mo dahil tinulungan nila ako nang tumakas ako sa kapatid mong si Absalom. Ayos to ah. Tinulungan siya. So, tumatanaw ng utang na loob. So, si David ay sadyang napakabuting tao. Hindi siya marunong lumimot sa mga taong nakagawa ng kabutihan sa kanya. Hindi lang sa tekstong ito niya ipinakita ang kanyang pag-aalala sa mga taong nakagawa ng kabutihan sa kanya. Makikita natin ang iba pa sa buhay nila ni Jonathan. Sila at si Jonathan ay matalik na magkaibigan noon. Si David ay pinagtangkang patay ni Haring Saul. Tinulungan ni Jonathan si David na makatakas. Si Jonathan, alam natin, ay anak siya ni Saul. So, ang kalaban ni David dito, yung tatay niya mismo. Pero yung anak, tinulungan si David para makatakas. So, bilang magkaibigan, mayroon silang ginawang tipan or tinatawag natin na covenant sa isa't isa. So, ito ang tipan ni Jonathan at ni David. Sabi sa 1 Samuel chapter 20 verse 14, sabi ni Jonathan, at ipakita mo sana ang pagmamahal mo sa akin habang ako'y nabubuhay pa, gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. At kung patay na ako, ito sa verse 15, ipagpatuloy mo pa rin ang pagmamahal sa pamilya ko. Kahit papatayin ng Panginoon lahat ng kaaway mo. So, napakatindi ng kanyang covenant nilang dalawa. So, mapapansin natin ang 2 Samuel chapter 9, verse 1 to 10. Sa panahong ito, si Jonathan ay patay na. Namatay siya sa isang labanan. Isang araw, nagtanong si David, may natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? Sa verse 2, ipinatawag ni David ang isang tao na nangangalang Siba, isang utusan mula sa sambahayan ni Saul. Pagdating niya, tinanong siya ni David, ikaw ba si Siba? Sumagot siya, ako nga po. Muling nagtanong ang hari, may natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan ng Diyos? Sumagot siya, mayroon po, ang lumpong anak na lalaki ni Jonathan. Nasaan siya? Tanong ng hari. Sumagot si Siba, naroon po sa Lodibar, sa bahay ni Makir na anak ni Amiel. Kaya ipinasundo siya ni David mula sa bahay ni Makir. Ang pangalan ng anak ni Jonathan ay Mephiboset at apo siya ni Saul. Pagdating niya kay David, yumukod siya bilang paggalang dito. Sinabi ni David sa kanya, ikaw pala si Mephiboset. Sumagot siya, ako nga po. Sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot. Ipinatawag kita dahil gusto kitang pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lulong si Saul. At hindi lang yan, dito ka na palagi ang kakain kasama ko. Ang lupit, ano? So, yumukod si Mephiboset at sinabi, sino po ako para tratuhin niyo akong ganito? Gaya lang ako ng isang patay na aso. Pagkatapos, ipinatawag ng hari si Siba, ang dating utusan ni Saul, at sinabi, ibinigay ko na sa apo ng amo mong si Saul ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Ikaw, ang mga anak mo, at mga utusan mo ang magsasaka ng lupain para sa kanya at dapat mong dalhin sa kanya ang mga ani para may pagkain ang sambahayan ng amo mo. Pero si Mephiboset naman ay kakain kasama ko. Ayos ah. So makikita natin dito na talagang ito si David noong pa man, kaya gustong-gusto siya ng Panginoon dahil ando doon sa kanya yung katapatan at tuwid na pamumuhay. Kaya nalulugod sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya nakakalimot. Sa ating buhay, sa inyong mga buhay sa ngayon, sino ang naalala nyo na nakagawa ng mabuting bagay sa inyong pamilya? Meron ba? So kung meron, pag-isip-isipin muna natin yan kung sino yung mga yun. Meron ba kayo naalala o puro sama ng loob lang naalala nyo? So, halimbawa, sa isang pagkakataon na nagipit kayo, nagkasakit, may nagkasakit sa miyembro ng pamilya,
at kailangan dilhin sa ospital. Ngunit, alam mo naman, ang kulang natin lagi ay pera. Nangailangan tayo at lapit tayo doon sa ating mga kamag-anak. At mayroong isang kamag-anak na nagpahiram sa iyo ng pambayad sa ospital. At ito'y nagmamagandang loob sa iyo. Pinahiram kayo ng malaking halaga kaya naisugod sa ospital ang magulang mo o kaya kapatid at gumaling. So naalala nyo pa po yun? Na yung mga tao na yun? O wala na sa kalingkingan natin? Nabali wala na lahat. Tapos na eh. Pero dapat wag po natin kakalilimutan. Kasi ang sinasabi ko nga dyan laging, naging parte sila ng buhay natin para madugtungan. Eh paano kung wala yung ganon? Eh, paano? Nasalba ba kaya yung tao na yon? Yung mahal natin sa buhay? Eh, kaya alalahanin natin. O halimbawa, sa isang pagkakataon naman, lalo na sa siyudad, sa Manila, eh, siyempre, nauso yung pag-ibig, hausanlat, nahulugan, ay dumating na maririmata ang bahay na yan, na isanla ng malaking halaga. So, ngayon lumapit ka na naman sa kung sino mang tao na napupusuan o naisip mo, tayo bilang mga Kristiyano, nagpipripangayan. Tapos, Lord, ituro mo sa akin kung saan ako pupunta. So, o may nagtiwalang pahiramin ka ng malaking halaga para hindi mapaalis doon sa tinitirahan na bahay. So, naalala mo pa ba siya? Eh, siyempre, pag malaking halaga, naririmata. Saan ka ngayon titira? Napapansin nga natin ngayon, yung nangungupahan na hindi makabayad ng isang buwan, pinalayas. Nakita natin sa Facebook, kahit sinabi na ng ating presidente. Pero siyempre, kung yun naman ang ikinabubuhay ng tao, eh talagang papalayasin talaga. Pero sa atin ng mga nasa Panginoon, ando doon malawak ang konsiderasyon na pinagkakaloob. So, naalala pa ba natin siya? Yung sa mga ganong pagkakataon. O hindi lang ito pa. Halimbawa, ang kaligtasang espiritual ay napakahalagang bagay. Naalala mo pa ba kung sinong taong umakay sa iyo para makilala mo ang tagapagligtas mo, ang Panginoong Jesus? Sino yung mga tao na yon? Naalala mo pa ba siya? Na dapat pasalamatan, balikan, at kung naalala mo pa ba ang nagdadala ng magandang balita sa iyo at nangangaral sa iyo sa salita ng Diyos, yan man ay pastor, yan man ay nagtuturo sa Bible study, huwag natin silang kalimutan. Lalahanin po natin sila at gawa ng kabutihan pabalik. Hindi man financial o sa ibang klase ng pagtulong, maraming pamamaraan na pwedeng nating alalahanin ang mga taong nakakagawa ng mabuting bagay sa atin. Di ba? So, lalo na pagbabakasyon nyo, mayroon kayong pasalubong. Yan. So, halimbawa nasa Pinas na ako, dadaan ka lang sa aking, sa kainta. Ito, ayos yun, So, sabi sa Proverbs 10:7, good people will be remembered as a blessing, but evil people will soon be forgotten. Dito po natin makikita na, kumbaga, ang una-una natin tingnan ito bilang mananampalataya. That is our model in remembering others because of their good works. God did not forget our good deeds to Him. Mapapansin po natin yan sa Hebrews chapter 6 verse 10. Makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang iyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, pinapabanal ng Diyos o pinabanal ng Diyos. So makikita natin dito, so anong gantimpala ni God sa atin bilang pag-aalala niya sa ating pagmamahal sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban. So mapapansin po natin, babalikan ko naman si John 10:10. Famous itong verse na ito Buhay na masagana dito sa lupa at buhay na walang hanggan doon naman sa langit. Kaya, huwag po nating kaligtaan ang alalahanin ng mga taong nakagawa sa atin ng kabutihan bilang pagtugon sa Diyos. Bilang pagtugon sa utos ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa.
So, pero hindi lang tayo dapat gagawa ng mabuti dun sa mga nakagawa ng mabuti sa atin. May pasubali po dito tayong makikita. Doon sa Luke chapter 6 verse 32, kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin yan ng masasamang tao. At kung ang gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin yan ng masasamang tao. At kung ang pinahihiram lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama sa pag-asang babayaran sila. Ito ang iyong gawin. Mahalin ninyo ang iyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. So, hindi lang tayo gagawa ng mabuti sa mga taong nakakagawa ng mabuti sa atin, kundi maging ang kaaway natin at sabi ng Panginoon, mahalin din natin sila. So, dito po, makikita po natin na si David ay talaga naman, kumbaga bilang isang tatay, bago siya pumanaw, ay talagang hinabili niya lahat-lahat kay Solomon kung ano pa ang ipagpapatuloy dahil hindi na niya kaya, kumbaga tapos na ang kanyang duty dito sa lupa. So, i-transfer niya ito na responsibility doon sa anak niya. At kung isasum up ko po, isasama rin na natin ang message ng Panginoon. Ito po ay in honor of all the fathers in this world. So sa mga tatay po, para sa mga tatay, ito po, isasum up ko po. What are God's will that a father must teach to his children? Anong kalooban ng Diyos na dapat itinuturo ng tatay sa kanyang mga anak? Una po, a father must teach his children to be strong and act like a man or a woman. Dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang mga anak na magpakatatag at magpakalalaki. Magpakalalaki ito kasi kay Solomon hinabilin. Pero kung babae, magpakababae. So, kaya magpakababae. Pangalawa, a father must teach his children to keep charge of the Lord our God. Father must teach his children to keep charge of the Lord our God. Dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak na tuparin ng anak ang tungkulin niya sa Diyos. Napakahalaga po natin ito. Una, maging matatag, maging matibay, strong, courageous. Ito rin ang sinabi ng Panginoon kay Joshua sa chapter 1. Be strong and courageous, magpakatatag. At itong pangalawa, dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak na tuparin ng anak ang tungkulin niya sa Diyos. So, dapat laging tinutupad yun. Be strong and courageous. Laging nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Araw at gabi. Pangatlo, a father must teach his children to deal with the sins of others. A father must teach his children to deal with the sins of others. So, ito, parang ang dating sa atin ito nung pangatlo, ay parang, ba't ako makikialam doon sa kasalanan ng iba? Lalo na pag unbeliever. Parang hindi in ang dating. Pero, as part na ikaw ay naging believer at mananampalataya, siyempre, nakita mo ang kapwa mo, lalo na kasama-sama mo sa church o sa gawain. Siyempre, pwede mong paalalahanan. Hindi naman yung pakikialam, pinaalalahanan lang. Iba kasi ang pakikialam na napaka-ibang bagay na yun ay papakialaman mo ng papakialaman. Paalalahanan. At hindi naman natin pinupwersa. Pinapaalalahanan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So, pangatlo, a father must teach his children to deal with the sins of others. So, sa mga bata, siyempre, pag nakita mo, may ginagawa na hindi tama, siyempre, papangaralan mo siya bilang anak mo. Dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak na huwag baliwalain ang kasalanan ng iba. So, pang-apat, a father must teach his children to forget not the work of kindness of others done to his family. A father must teach his children
to forget not the work of kindness of others done to his family. Dapat itinuturo ng isang ama sa kanyang anak na huwag kakalimutan ang mga taong gumawa ng kabutihan sa pamilya niya. So, dito po tayo magtatapos. At nakita po natin ang magandang habilin ni David kay Solomon na bilang Father's Day ngayon ay kailangan malala po natin ito, na matandaan po natin na masunod ito, maisakatuparan natin ito sa ating mga anak. Mapalalahanan sila. Dahil kung mapapansin nyo sa panalangin din ng Panginoong Jesus dati, yung sabi niya sa nanalangin siya sa Ama, na ang Ama at siya ay iisa. At ang Panginoong Jesus at ang disciple niya ay iisa. Ito halos yun eh. Yung salita ng Panginoon, kailangan maihabilin doon sa mga iiwanan. So, iisa ang layunin ng Diyos. Iisa ang pangaral. Iisa ang pinaparating sa tao. Kaya, ito po'y lahat mga bagay na yan ay responsibilidad natin bilang tatay ng tahanan na dapat maging matuwid ang ating mga iiwanan para pag sila na ang maiwan, maging matatag, matibay din sila at tatandaan nila yung mga habili natin sa kanila. So, tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ang Panginoon sa oras na ito sa kanyang mensahe na ipinarating sa atin patungkol sa mga tatay ng tahanan. At ang kahilingan ko, Panginoon, na patuloy namin maalala itong mga mensahe mo para sa amin upang ihatid namin ito sa aming mga maiiwanan, sa aming mga anak, na upang sila'y matatag, maging matibay sa pagharap sa sanlibutan ito at makapanatili silang tapat na sumusunod sa kalooban mo sa iyong mga salita. At patuloy ko pong ilinalapit sa iyo ang mga tatay na patuloy mo samahan sila sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na magabayan sila sa pagtutuwid ng kanilang mga anak, pagtutuwid ng kanilang mga ginagawa, at patuloy na maging epektibo ang sila lagi sa kanilang mga anak, na ang mga anak nila ay patuloy din na nagpapasakop sa kanilang mga magulang upang matutunan at may sa pamuhay yung mga habilin na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga tatay dito sa Burning Bush, ganon din sa Divine Word of God Christian Church. Patuloy ko pong itinataas sila sa iyo. Patuloy mo sila lukuban ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, na lagi silang maging matagumpay sa araw-araw, sa kanilang mga kinakaharap habang sila'y naghahanap buhay. At ganun din dito sa mga naiiwanan, sa mga kabataan, sa mga anak, na patuloy din tapat silang sumusunod sa kanilang tatay, sa kanilang magulang, at maging tapat, matuwid, dahil ito ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa ating. Katulad ni David, na ando doon ang katapatan ng pagsunod niya, ando doon matuwid siya sa harapan ng Diyos, kaya kinalulugdan siya at patuloy na pinagpapala ng Diyos saan man siya pumunta. Kaya hindi siya natatalo sa labanan dahil sa kanyang buhay na tapat at matuwid sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So, ngayon sa atin din, kung gagawin po natin lahat ng mga ito, magtatagumpay din po tayo lagi sa ating mga kinakaharap, saan man tayo naroroon. Kaya ang kapurihan, ang kapangyarihan, ang katagumpayan ay binabalik ko lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Happy Father's Day. Sa Biyernes pa yan. So, God bless sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po ay tatapos na.